Joining us now is Alliance of Health Workers Secretary General Christy Donguines. Good morning, ma'am. Thank you for joining us. Yes, good morning po, sir. Good morning sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Well, ano po ba ang inyong reaksyon dito dun sa usapin pa rin po ng zero balance billing sa mga ospital? Actually, itong sa zero balance billing po, maganda po siyang pakinggan. Kasi maraming makikinabang na mga pasyente po natin, na mga kapuspalan natin, mga kababayan, na pumupunta sa mga pampublikong hospital. Ang ano lang po natin, pinaka-problema lang po dito, hindi po ito napag-aralan mabuti dahil hindi lahat po ng mga laboratory sa mga diagnostic exams po ay available sa mga pampublikong hospital. Oo. Marami pa rin po tayo mga kababayan at mga pasyente na nag-shell out pa rin po sila dahil po hindi available po ito sa mga hospital. So kailangan pa rin po nila gumastos. At the same time, itong in-announce nga po ng ating presidente, si PBBM, regarding po dito sa zero balance billing, dinagsa po tayo ng mga pasyente. So dinagsa po tayo ng mga kababayan natin na nangangailangan po ng pagkalinga at gamutan para sa kanilang mga sakit. So hindi na paghandaan ang tinatawag po natin na manpower na hanggang ngayon ay talagang sadsad po ang mga empleyado sa mga pampubliko kahit na sa mga pampribadong hospital po. Nung bago i-implement itong zero balance billing, nagkaroon ba ng consultation o dialogue sa mga grupo nyo para at least malaman nila na okay, bago natin ituloy ito ang mga kailangan natin dahil kulang kami, dadami ang mga patients? Actually, wala pong consultation. Nagulat na lang po tayo dahil po alam naman natin kahit wala pa po itong programa na to ng zero balance billing po ay talaga pong sobrang overwork po talaga ang ating mga manggagawang pangkalusugan. At alam naman po natin dahil po dito sa sobrang dami na ng pasyente, kahit wala pa yung zero balance billing, dinatagsa na tayo, lalo naging overwhelmed po ang bilang ng mga pasyente, populasyon ng pasyente na pumupunta sa hospital. Wala pong consultation to sa mga org na kagaya po natin na mga health workers po. So, is it really true na yung iba, ayun nga, nasabi nyo nga na may out of pocket pa rin sila, di ba po, ma'am? Pero kasi naalala ko madalas no, sa mga government hospitals, kapag merong mga operations na kailangan gawin sa isang pasyente, pag kailangan ng ultimo bulak, cotton buds sa kailangan dun, cotton buds, no, doon na kailangan sa operation na yon, binibili ng kamag-anak ng pasyente ng gagamit. So, is that still a practice there sa mga government hospitals? Nung panahon noon, talaga po ito'y practice. Tapos ngayon, di po ba nagkaroon po ng memo, ng guidelines na bawal magpabili sa mga pasyente. Oo. Dahil kailangan issue-shoulder siya talaga ng hospital ang lahat ng gastusin ng pasyente. Pero saan po kami kukuhang parte ng hospital kung itong mga materialis na to na kailangan sa operasyon ng pasyente ay wala mismo sa loob namin. So talagang nagsosort out po tayo na nagpapabili po talaga tayo, even sutures na mga kailangan po ng pasyente natin, mga antibiotics na kailangan ng pasyente. So kung wala po tayong makukuha sa hospital, talagang nagsosort out po na nagpapabili. So, ang in essence nun, ang gumagastos pa rin yung pasyente. So, hindi siya zero balance billing. Yes po. Tapos yun nga po, isa pa, yung mga laboratories po, kasi hindi pa naman po talaga fully equipped ang mga hospitals natin, lalo na mga public hospitals po, hindi pa fully equipped sa lahat ng mga equipment, sa lahat ng mga laboratory tests na kailangan ng isang pasyente bago maoperahan, o kailangan ng isang pasyente bago mag-chemo, or kailangan ng isang pasyente bago magganitong mga process na mga kailangan gamutan. So, kailangan pa rin po lumabas ng pasyente para po magpagawa sa ibang mga laboratories, sa private na mga laboratories po. So, kailangan pa rin talaga po nila magbayad. Yes. Of course, di ba, alam po natin na yung mga laboratory tests at mga equipment, no, aside from equipment na kailangan ibilin, kailangan din mag-train at mag-hire ng isang staff para patakbuhin lang yung lab na yon. Sa hanay po ng hospital nyo, ready na ba kayo sa ganyan given na sinabi niyo po, dumadami na po ang nagpapacheck?
Actually po, hindi talaga ready. So, in the first place, sinabi ko po kanina na empleyado, manpower-wise, hindi Kulang. talaga ready. Kasi talaga super understaffed po. Na ang dami na sa ngayon po, incoming 2026, marami na naman po mag-aalisan ng mga empleyado natin, especially mga nurses natin na mangingibang bansa. Kasi nga, alam naman po natin, nandun talaga yung nakabubuhay na sahod sa ibang bansa. So talagang wala talaga, hindi prepare po ito ang ating mga institusyon, lalo ng pampublikong hospital, hindi prepare when it comes to manpower also. Yeah. Ano po ratio nyo ngayon sa hospital nyo with regards to nurse to number of patients? Sa ngayon po, nakakalungkot din naman sabihin, pero kasi sa isang ward po, ang nagjo-duty po nating nurse per shift, mayroon po tayong 2 hanggang 3 nurse. And ilang pasyente yun per shift? More or less 50, 40 to 50 po patients. Wow. So this is without po yung hindi pa yung bulto na nararamdaman na because sa epekto ng zero balance billing. Hindi pa po. Ever since po, ganyan na po talaga ang dami ng mga pasyente natin. Ngayon, dumadagsa po tayo sa OPD, dumadagsa tayo sa emergency room. Even ang emergency room po namin ngayon, nagkaroon na po infrastructure-wise po kasi, yung isa pa po yun, sa infrastructure, hindi rin po tayo ready dyan. Kasi infrastructure-wise, sa amin ngayon, sa amin pa lang po, sa hospital pa lang po namin yan, pero sa ibang hospital din po, ang dami din po na ang emergency room po ay may mga admitted patients na supposedly hindi naman po sila doon na-admit. That's Kasi right. ang pasyente po sa emergency room ay come and go lang. Okay. So if it's okay lang po, anong ospital po ang pinag-uusapan natin ngayon? Siguro lang po muna kasi Okay. baka mamaya hindi po ako Yeah. pwede magbanggit. Alright, okay. So, ang inyo pong grupo ay sumusuporta ba dito sa usapin ng MAIFIP, na idagdag doon sa budget natin para sa mga regular cases? Actually, kina-question po natin yan, ma'am. Kasi bakit lumobo at pinalaki ang budget na nilaan sa MAIFIP na yan. Na alam naman po natin at talaga po in the first place, ito yung natin, advokasya po natin sa Alliance of Health Workers po, na ang budget po ng hospital ay dapat po idiretso po sa hospital mismo, idiretso sa mga institusyon na sila po yung nakakaalam kung ano at kung magkano ang kailangan ng budget ng isang hospital. Oo. Bakit ipadaan pa po sa mga ganitong Politiko. Opo. Kasi alam po natin itong MAIFIP na to, parang pork barrel to. Political ito patronage. prone sa corruption to, malamang. So, pero kasi ang DOH, ang sinasabi nila, maganda daw itong MAIFIP na to, maidirect sa mga LGUs. Pero kayo po, ang association ninyo, mas gusto nyo diretso sa mga ospital. Opo, diretso sa mga hospitals. Diretso po sa talagang kung sino po yung nagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente natin. At saka dapat po, lawakan pa po yung sakop, ang sakop ng pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente natin na nangangailangan. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras sa Alliance of Health Workers Secretary General Christy Donguines. Magandang tanghali. Thank you po.